Ang gagawin ko naman po pala ngayon, etong ang bubungan ng poso para hindi na nga kami naiinitan nila Arnie dito kapag nga naglalaba kami o kaya naghuhugas ng mga hugasin na plato. Bali, tutulisan ko muna itong mga kahoy na gagawin kong pang poste para mamaya madali ko na lang ibaon sa lupa. Mabuti na lang may oras na ulit kami nila Arnie para makagawa kami dito sa bakuran. 2 araw din kasi kaming nandun sa lote dahil nga alam nyo naman nagpatambak nga tayo doon. Kaya naman yung mga ilan pa dapat namin gagawin dito sa bakuran na hindi nga namin muna nagawa, pero ngayon gagawin na nga namin. Bali, maglalaba pala sila Arnie ngayon at habang naglalaba nga siya, gagawin ko naman yung bubungan ng poso. Bali, ito nga yung poso na ginagamit namin at ito nga lang ang source namin ng tubig dito. At ayan, makikita nyo nga natutok talaga kami sa araw dito kapag nga gumagamit kami, lalo na pag matindi nga ang sikat ng araw. Naku, di nga kami makatagal dyan. Una ko nga ang ginawa ay niready ko na yung mga gagamitin kong pang poste at ayan, sunod ko namang ginawa ay naghukay na nga ako dyan sa lupa. Medyo may katigasan na rin ang lupa dito dahil ilang araw na nga ulit na hindi umuulan, kaya medyo nahirapan nga ako sa pagbubungkal dyan. Kaya ang gagawin ko ngang paraan para mas madali ko ngang hukayin at ilubog yung poste ay babasain ko nga. Naghukay lang ako ng kaunti tapos lalagyan ko nga ng tubig. Nung na-absorb na nga ng lupa ang tubig, medyo lumambot na nga rin, kaya ayan, nilagay ko na nga yung mga poste at bali ang ginawa ko nga, tinusok-tusok ko nga yan dyan hanggang sa bumaon. At ayan, habang gumagawa nga ako dyan, sila Arnie naman busy din sa pagbabanlaw ng mga nilabahan niya. Kapag kailangan ko nga ng tulong niya, sinasabihan ko lang siya, kaya ayan, tinutulungan niya nga rin ako dito at napapahinto nga siya sa pagbabanlaw. Sa punto nga natapos ko nang ibaon ang 4 na poste at ayan, nilagyan ko naman ngayon ng pabalagbag dito sa bawat kantuhan at sa gitna. Pagkatapos kong gawin yung paglalagyan ng bubong, kumuha naman ako ng dahon ng niyog. Ito nga ang gagamitin kong pangbubong dito para malamig at mas presko. Bali, 5 pirasong dahon nga lang ng niyog ang kinuha ko at ayan, ipapatong ko na nga dito sa ginawa ko. Tapos mamaya kapag nga naipatong ko na lahat, iipitin ko na nga lang ulit ng kawayan at itatali ko para kahit nga humangin, hindi rin sila basta-basta matanggal. Naku, uunahin ko na nga yung mga magsasabing bakit dahon ng niyog ang ginamit ko dito, bakit hindi yero. Alam nyo naman po na nangungupaan lang kami nila Arnie dito at lahat ng ginagawa namin dito sa bakuran ay pangsamantala lang ito. Saka baka hindi na rin kami magtagal dito, makaalis na rin kami dito at makalipat na rin kami sa sarili na naming lupa. Naku, minsan nakakatawa na nga lang din yung mga kaganapan namin dito nila Arnie kasi parang yung mga ginagawa nga lang namin dito parang nagbabahay-bahayan lang kami. Pero alam nyo, kahit ganito lang mga kaganapan namin dito, lahat nga nang nagaganap sa buhay namin dito at lahat ng ginagawa namin ay napapakinabangan namin. Saka ganun lang naman talaga ang buhay, kailangan lang natin maging maparaan o madiskarte. Hindi na importante kung pangmatagalan o pangsamantala lang muna kasi lahat naman pwede magbago pagdating sa mga bagay-bagay tulad nito. Malay natin, hindi magtatagal balang araw, hindi na pala dahon ng niyog ang gagamitin natin pambubong sa poso natin. Kumbaga, kung ano lang ang kaya natin sa ngayon at kung kaya pagawan ng paraan para makatipid, dun muna tayo. Ang importante naman, mapapakinabangan na natin at makakasurvive na tayo. At ayan, sa wakas may lilim na nga ang poso natin at kahit matagalan na nga kami nila Arnie maglaba dito, hindi na nga kami mababawad sa sikat ng araw. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang video namin na to. Maraming salamat po sa panonood at wag nyo po kalimutan i-share dahil pipili nga po ulit kami ng masesendan ng blessing. Maraming salamat po sa panonood.